Napangiti ako habang nagtatype na message sa kanya. How are you, my baby girl? Ngumisi ako na mag-reply siya kaagad. I'm fine. Kamusta si ate? She's okay. Hinihintay na namin na magising at makauwi na siya. Okay. Ang tipid naman niyang sumagot. Napakamot ako sa ulo. Naiintindihan ko dahil bata pa nga siya. Second year college pa lamang siya. Susuyuin ko na lang at paghihintay ako hanggang sa magtapos siya. I promised that for myself. We're having a simple wedding here at Hacienda Alessandro. Sa labas ng hardin namin ihanda ang lahat. Dito na namin naisipan magpakasal ni Marcos. Ang ganda mo ate. Nakangiting komento sa akin ni Tia. Kasalukuyan ako inaayusan ng makeup artist sa loob ng aking kwarto. Binalingan ko siya at kinitian. Salamat tita. Pinasadaan ko siya ng tingin mula ulo hanggang paa. She was wearing an off-shoulder maroon dress. Hapit yon sa balingkinita niyang katawan. Sigurado akong tatalim na naman ang mga mata ni Arthur once na makita siya. Napangiti ako sa pumasok sa isipan ko. Tumayo siya, tinabot ang cellphone dahil tapos na rin to sa pag-aayos. Bababaan na ako ate. Kakamustahin ko si Adrian kung tapos na nilang bihisan. Nakangiti niyang paalam. Pinaubaya ko na kasi kay Diana ang pagbibihis sa anak ko sa may guest room namin sa ibaba. Marcos was with them too. Pagkalabas si Tia, siya namang pasok din na Amelia at Diana. Magkasabay silang pumasok habang parehong nakangiti sa akin. You are so beautiful, Ate Megan. Sigurado akong iiyak na yun si Kuya mamaya kapag kakita sa'yo. She playfully said. Umupo siya sa tabi ko. Iniangat ko ang kamay ko, tinaplos ang pisngi niya. Thank you, sweetheart. Naupo rin sa kabila si Amelia. Kinakabahan ka ba? Mahina niyang tanong. Lumingon ako sa kanya at tumango. Oo, medyo, but the truth is, my hands are really shaking. Akala ko si Kuya lang kinakabahan. Mas malala ka pa pala ate, Diana said. Ginagap niya ang palad ko. Tinatanggi niya ako. Thank you. Diretso sa mga mata ko. For loving Kuya ate, thank you so much. She happily said to me. Mahina ako napasinghap. My eyes pulled immediately but my unwanted tears. Tila hinaplos ng mainit na kamay ang puso ko habang nakatitig ako sa kanya. Can you imagine this young woman standing firmly for his big brother? Para siyang nanay ni Marcos at tinakababatang kapatid. Oh no ate, please don't. Masisira ang makeup mo. Tumawa ako ng mahina. Inabot sa akin ni Amelia ang tissue. Humugot ako noon at mabini kong pinunas ang namang luha ko. Niretouch ulit ang makeup artist ko. Pagkatapos pinatayo nila ako sa harap na malaking salamin. Sinipat ko ang sarili, wearing an off-shoulder wedding gown. Plain lang iyon. Kinulot nila ang buhok ko sa dulot, pinaikutan ng bulaklak na headband. Napangiti ako sa harap ng salamin. Kontento na ako sa ayos ko ngayon. It was simple but elegant. Excited na ako makita ang honey ko. Ano kaya magiging reaksyon niya kapag makita ako? I suppressed a giggle in my mind. Naagaw lang ang pansin ko mula sa pagkakaharap sa salamin nang may kumatok sa pinto. Niluwa noon si Manang. Ready ka na ba, Iha? Naghihintay na sila sa labas. Ngumiti siya sa akin. Tapos pumihit ulit sa kwarto ko. Kinakabahan ako habang dahan-dahan ang pababa sa hagdan. Nang matanaw ko ang malawak naming sala, ay pakiramdam ko nanginginig na ang mga kamay ko. Nanginginig lang yata sa tawa. Nakatingala silang lahat sa akin. Napako mga mata ko kay Marcos. Hawak niya sa kabilang kamay ang anak namin. Napaputol ang titigan namin at nabaling kay Aldrin. I softly caressed his hair and gave him a smile. Lumapit sa amin si Papa pati na rin ang mga kuya ko. Inawakan ni Papa ang kamay ko at inilahad iyon kay Marcos. Ingatan mo ang anak ko, binata. Nakangiti niyang sabi. But I noticed a evilly smirk playing on my dad's lips. Salamat po, sir. Pangakong aalagaan ko at mamahalin ang anak ninyo. Seryoso niyang sabi. Napakagat ako ng ibabang labi dahil sa sinabi niya. Bago kami naglakad, palabas kami sa hardin. Binuhat naman ni Kuya Franco si Aldrin. Nakita kong ayos ng hardin namin. Pinuri ko yun sa isip ko. Flowers and white clothes accentuated the surroundings. At ang dalawang mahaba mesa para sa pinagkainan. Indeed, ito lang sinasabi ni Marcos na gusto niya. Walang labis, walang kulang. I saw the Fragos and Fioranzas. Dumating sin Amaya at Chasey kasama ang mga magulang. John and Diana standing next to them.
Buhat pa ni John ang babaeng anak ni JC. Now, at last they were beginning chapter 1 of the great story no one in this earth has ever read, which goes on forever, in which every chapter is better than one before. Two souls but single thoughts. Two hearts that beat as one. You will always be my forever. You and me after all. Music played. Hindi maputol-putol ang paninindig niya sa akin kahit nasa harapan na kami ng pari. Ganon din ako sa kanya. Isa ito sa pinakamasayang araw na nangyari sa buhay ko. Ang pakikipag-isang dibdib sa taong kinamuhian ko nung una. Pero inibig ko rin sa huli. Maybe I'm too late to be his first. Now, I am preparing myself to be his last. His last forever. Because he is the one dream I dream about and the one I always loved. Bumalik sa alaala ko. Ang nangyari sa akin isang linggo na nakakalipas. Pagmulat ko ng mga mata sa lumang ospital, ay mukha niya ang aking nakita. Ang mukhang tila inipit ng langit at lupa sa lungkot na gumuguhit dito. Ngumiti ako sa kanya at tinabot ng pisngi niya para haplusin. Sa kanya pa ito na ipatuloy ang luhang namuo sa mga mata niya. The second time I see him crying, umiiyak sa harapan ko. Umiiyak nung dahil sa sinapit ko. Pero imbes na maiyak din ako'y napalitan iyon ng ngiti. Sabay yakap ako na mahigpit. I love you, honey. Bulong ko. Lumakas ang pagkikpi niya. Napatingin ako kay Papa at Arthur na sabay na nakangisi. Tila pinagtatawanan ang nangyari kay Marcos. We never stopped staring at each other while we were exchanging our wedding rings. Ayokong bumitaw ng titig sa kanya. Ganon din siya sa akin. Nang magtagumpay kaming parehong isot ang singsing sa bawat isa, nagsipalakpakan ng mga kasama namin sabay sigaw ng, "Kiss!" He turned on me smiling. Balak niyang iangat ang belo ko. We all stopped when he heard a loud footsteps. Ang malakas na yabag papalapit sa amin. It was Alana. She was wearing a full black dress like a Chinese woman warrior. Namimilog ang mga mata kong napatingin sa kanya. Ganoon din si Marcos. Paano nakapasok ang babaeng to? She evilly smirked. Congratulations! Pumapalakpak pa ito. Ang sunod niyang ginawa, hinugot niya ang baril niya at tinutok sa akin. Nagkagulo ang paligid. Mabilis ang mga kilos ni Marcos. Niyakap niya ako. Nakarinig ako ng isang putok. Bumigat si Marcos sa balikat ko. I love you so much, my queen. Bulong niya sabay ng pagkakahandusay sa sahig. Nakarinig pa ako ng 2 putok bago ko mabilis nilulohan si Marcos. Arthur's POV. Umupo ako sa may gilid ng hagdan. Silindihan ng sigarilyo kong hawak. Kakauwi ko lang dito sa asyenda galing sa ospital. Boss is still unconscious. Mahigit 24 oras na hindi pa siya nagigising. Naiwan doon si Ronald, Amelia, Tito Ibarra at Ma'am Megan. Bumalik din doon kani-kanina lamang ang mga kuya ni Ma'am Megan kasama si Mang Jose. Humit-hit ako ng sigarilyo ko. Hindi ko maiwasang isipin ang nangyari. Hindi ko makitang bumuligtas sa sahig si Bossing. Di ako nagdalawang isip hugutin ang baril ko nakatago sa likod at pinaputokan si Alana. I shoot her twice. First sa kamay niya and the second time sa dibdib niya. She's dead on the spot. Paglingon ko sa may gate, nakita kong hawak na rin ni Ronald si Gilbert at tinutukan ng baril sa ulo. Paano sila nakapasok? Samantalang madaming bodyguards from main gate to the mansion. Agad dumating ang mga pulisya. Hindi ko na alam kung sino mga kasama namin ang tumatawag. Tumakbo ako palabas sa gate ng mansyon. I shut my eyes when I found every dead body of the mans I hired. Patay silang lahat. How could Alana and Gilbert kill them silently? Dilala din ng mga pulisya si Gilbert at sinampahan ng kasong murder. I investigated Director Benjamin too, Boss Marcos' uncle. Nang malaman kong kasabot siya ni na Gilbert at Alana, I did not give him mercy. Pinakulong ko na rin kasabay ni Gilbert. I gasped for air. Tilungkod ko ang 2 kamay ko sa palapag ng hagdan at mariing pumikit. Hindi pa nag-iisang minuto pagpikit ko nang maramdaman kong umupo sa tabi ko. Dinilat ko ang mata. Napaupo ka na maayos sa mapagtanto ko kung sino. Bakit ka nag-iisa rito? Sweet-spoken voice from Tia. Mas lalo ako naakit sa kanya. Ang ganda ng mukha niyang kay sarap titigan araw-araw. Nakakabaliw. Ngumiti ako sa kanya. Wala. Hindi mo rin naman ako kinakausap. Kapag nasa loob ako, sinadya akong samahan na nalungkot ang pananalita ko. Napatitig siya sa akin at para bang nagulat. Wala naman akong sasabihin sa'yo. Mahina niyang sabi. Minaling niya ang tingin sa kabila. I smirked. E di sabihin mong mahal mo rin ako? Gulat siyang napabaling sa akin ng tingin. Nahuli ko pa mahina niyang pagsinghap. Napangiti ako sa reaksyon ng mukha niya.
She's so innocent na masyadong nakakainganyong angkinin. Hey, biro lang yun. Ngumisi pa ako sa kanya. Ngumuso siya sa akin sabay hampas sa balikat ko. Fuck! Dumikit ang kamay niya sa balikat ko. Oh heaven! Baliw! Inirapan niya ako. Nababaliw na ako sa iyo, Tatiana Sofia. Nakangiti kong sambit sa maganda niyang pangalan. Inulit ko pa yun at nilakasan ng kaunti. Mabilis niyang tinakpan ng bibig ko gamit ang palad niya. Napatingin ako doon. Huwag ka nga sumigaw. Maririnig ka ni nanay. Mahina niyang sabi. Pinanlakihan pa ako ng mga mata. Daan-daan kong hinawakan ng kamay niya nakatakip sa bibig ko at tinampian niya ng halik. Napasinghap siya ng malakas. I am sorry but I'm so in love with you that I can't stop myself not to touch you like this. Hinaplos niya ang kamay niyang hawak ko. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Nakatingin din siya sa akin. Handa ako maghintay, Tia. Kahit gaano katagal maghihintay pa rin ako. Niyuko niya ang ulo. But I swear, I saw her smiling. Ginamit ko ang isang kamay. Hinawakan ko siya sa pisngi para mapatingin sa akin. Bala ko nang ibaba ang mukha ko sa kanya para dampian siya ng halik nang makarinig ako ng malakas sa tikim mula sa likuran namin. Nabitawan kong kamay niya at sabay kaming napatayo. Si Manang Esther na seryoso nakatingin sa amin. Namumula ang magkabilang pisngi ni Tia. Kumaripas na ito ng takbo papasok sa loob ng bahay. Nahiya akong tumingin kay Manang. Lalo na nga at nahuli niya ako. Naganon ako karahas. Humingi ako ng pasensya sa kanya bago pumasok sa loob para magpahinga. Megan? Nilubog ko ang mukha sa dibdib ni Marcos. I can't stop crying. Dad and Ronald watched me quietly. Isang araw na lumipas pero hindi pa rin siya nagigising. Honey, wake up. One day is too much for me. Kailangan kita. I cannot bear it anymore. Mas nilubog ko pa ang mukha sa dibdib at humikbi ng mahinga. I feel someone hands tapping my shoulder. Lumingon ako. It was Dad, sadly looking at me. Anak, magpahinga ka muna dahil hindi makakabuti sa iyo ang pagkapagod, lalo pa nga nagdadalang tao ka. Paliwanag niya. Hinagod pa niyang balikat ko. Umiling ako sa kanya. Binalik ko ang tingin kay Marcos at muling hinawakan ng kamay. I silently murmured his name. Nagdasal pa ako ng mahina. Please heal him. Hindi ko kaya nakikita siya sa ganitong sitwasyon. Masakit sa akin. Sobrang sakit na. Lumipas pa ang 2 araw. He's still lying on the hospital bed, unconscious. It depends on his luck kung magigising siya na mas maaga. Yan ang sabi ng doktor. Hindi na ako tumigil sa pagdarasal na sana magising na siya na mas maaga. Diana and John visited to kasama nila si Aldrin at na makita ng anak namin ng daddy niya agad itong umiyak at niyakap na mahigpit. Parang tinutusok ng milyong-milyong karayom ang puso ko nang masaksihan ko ang pangungulila ni Aldrin sa ama niya. He keeps asking kung kailan daw magigising ang ama. Nginitian ko na lang at sinabing, Daddy is resting. He will wake up soon, anak. Diana keeps encouraging me every time. Mas pinalakas niya at pinatibay. When his Uncle Ronald's find out that he's been shot, he immediately flew here in the Philippines and hurried in the hospital where Marcos is confined. Sa unang pagkakataon nakilala ko ang uncle nila. Halos maiyak din to na makita ang anak namin ni Marcos. Finally, may tatawag na raw sa kanyang lolo. Every time that my families and friends visited us in the hospital, may lungkot, may tawa. Yon ang nararamdaman ko. Pero, madalas ang lungkot, lalo na kapag naiiwan lang ako mag-isa dito. Hindi ko maiwasan maiyak ng tahimik at yakapin siya na mahigpit. Anak, mahabang tawag sa akin ni Papa. 2 lang kaming naiwan sa ospital. Binalingan ko siya sabay ngiti. Bakit po? Tanong ko. Pakiramdam ko mabibigat na ang talukap ng mga mata ko. Lumapit siya sa akin at tinaplos ang buhok ko. Umidlip ka muna, nagka-eyebags ka na, nandito lang ako. Hinalikan niyang tuktok ng ulo ko. Humugot muna ako ng malalim na hininga bago nagsalita. Do you like Marcos pa? Napatitig siya sa akin. Bakit ba naman naitanong yan? Muling bumulong ang mga luha ko. I stomped my foot loudly. Para kong bata na inaasar ako ngayon sa harap ng papa ko. Do you like Marcos pa? Napatitig siya sa akin. I don't want her to surrender, asking him until he answered him. Umupo siya sa tabi ko at tinawakan ng kamay ko. Sa tingin mo ba makakapasok siya sa mansyon na yon kung hindi ko siya gusto? Mahina niyang sabi. Ngumiti siya sa akin. Napalakas ang pagkikipi ko dahil sa narinig mula sa papa ko. Binalingan niya ng tingin ang kamang kinahigan ni Marcos.
Hindi man maganda ang simula ninyo, pero hiningi niya yun ng tawad sa akin at pinagbayaran na rin niya ang kasalanang nagawa niya noon. Kaya't sino ba naman ako para hindi siya tanggapin? Mas lalo pa ako napahigbi sa kumpirmasyon ni Papa. Papa! I cried on his shoulder. Umupa ang paghigpi ko. Inangat niya mukha ko at pinunasan ng mga luhang lumandas sa magkabila kong pisngi gamit ng mga palad niya. Mabuti siyang tao, anak. Punong-puno ng plano para sa inyong mag-iina niya. Humanga ako sa kanya nung kausapan niya ako at kinuwento tungkol sa buhay niya. You are his greatest love, the source of his life. Kaya't sapat na ipagkatiwala ko sa kanya nag-iisang babaeng anak ko. Niyakap niya ako na mahigpit. Bumulong ulit ang luha ko but this time nakangiti na ako. Sa parang ganito nasagot ang mga tanong sa isipan ko. Kung taos-puso pa siyang tinatanggap ng papa ko sa pamilya namin. Pero tama ako. Dad accepted him wholeheartedly. Kinabukasan iiwan ako mag-isa sa ospital. Tulad ng ginagawa ko araw-araw. Kinakausap ko siya kahit alam kong hindi ako siguro kung naririnig ba niya ako. Honey, damhin mo ang second baby natin. Ano kayang gender niya? Babae kaya siya o lalaki? Bulong ko. I giggled a little. Hawak ko ang magkabilang kamay niya na nakahaplos sa plat kong tiyan. Patuloy ko siyang kinakausap at binubulungan. Bala ko nang alisin ang kamay niya mula sa pagkakalapat sa tiyan ko nang bigla ayong gumalaw. Tila pa siya nasasilaw dahil siguro sa ilang araw na siyang natutulog. Baby? Mahina niyang tawag sa akin. Tila babarado ang lalamunan dahil pausang pananalita. He is awake. Bumulong ang luha ko. Pakiramdam ko sa sabog ang dibdib ko sa sobrang pagkatawa. Honey? Inaplos ko ang mukha niya. And before the bell rang, I landed my lips into his. Dininan ko pa iyon. Pakiramdam ko na basa na rin ang pisngi niya mula sa mga luha ko. Umangat ang kaliwang kamay niya at tumaplos sa may likod ko. I stopped kissing him and stared at him. Ngumiti siya sa akin. I love you, he whispered with a smile. Epilogue. Marcos POV. 1 month later. My love for her is strong as steel. Nobody can destroy. And I held her hand and I kissed affectionately. We just finished making love. While she was lying on the broad chest, I claimed her lips once more. She giggled. Alam kong hapong-hapo na ang katawan niya. Idagdag mo pa ang pagdadalang tao niya. We're pretty naked under the white sheets. Hindi na rin natuloy ang honeymoon namin dahil sa nangyari sa akin. So we just postponed it. Dahil ayoko na rin naman maiwan ang anak namin. I started to travel my hand in her naked body. She swatted my skillful hand and glared at me. Ouch! Para saan naman yun? Nakangawi kong tanong. Stop it! I glared back at her. My male anatomy starts becoming live again. Madali ang mga kilos ko. Dinaganan ko siya. Napasinghap siya ng mahina. I almost smirked at her. Kailangan na nating matulog. May appointment pa ako sa OB-GYN ko bukas. And please take note towards sleep. We have to go tomorrow early, honey. She whispered. I cannot take this anymore. My shaft proudly sprang, ready to enter inside her. Just one more, before we sleep. My queen, please? No, I don't want to look haggard tomorrow because you kept me awake all night. Nagtaka siyang tinulak ako sa dibdib pero hindi ako nagpatinag. So harsh, my queen? I groaned softly and my stubborn hands trailed again in her body seductively. One more please, baby? No! Pero imbes na makinig ako'y bumaba ang mukha ko sa kanya at siniil siya ng halik. When I freed her lips, I whispered on her ear, You're always beautiful in my eyes, my queen. And before she protested, I claimed her lips again. Pinaghiwalay ko na mga hita niya. I positioned myself. Malakas siya napasinghap na ipasok no ang akin sa kanya. I molded her breast gently. I kissed her neck endlessly while I was pounding at her. Binaon ko na ang sarili ko sa kanya. I murmured her name many times, and she does this while she was closing her eyes. Binagalan ko ang paggalaw sa ibabaw niya. Umangat ang mukha ko, kapantay ng mukha niya. She opened her eyes and tidily looked at me. I bit her lower lip. Tell me you want more, baby? Napasinghap naman siya. Naibaon ko ulit ang sarili ko sa kanya. I buried and take it away, and buried again and take it away. Para ko siyang binibitin sa ginagawa ko ngayon. I want more. Mainit niyang bulong sa akin. Please, more. I stopped moving and changed our position without separating our body. Me lying on bed and she on top of me. I grabbed her waist. Baby, move your body, I begged. I wanted to feel her even more. She started sliding herself up and down against my manhood.
How I love that. The second time she did this, I cursed. Bumalik ako at humalik sa tiyan niya. I love you, Megan. I love you so much. Inayaan ko siyang mamahinga sa dibdib ko. Tumaas ang isang kamay ko. At tumaplos iyon sa likod niya. We're both panting and gasping for air. Hindi pa niya tinatanggal ang akin sa kanya. After a minute, umalis siya sa ibabaw ko, tumiga sa tabi ko. I hugged her tightly and kissed her forehead. She was peacefully sleeping beside me. Madaling araw na pero gising pa rin ako. I cannot stop myself to not stare at my queen. Siya ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. She was worth of waiting. Hinawi ko ang tumatabing hibla ng buhok niya sa mukha. Dinampian ko ng halik ang ilong niya. Thank you for loving me. Thank you for bringing my kids. Napangiti ako kahit alam kong di niya yun naririnig. When I keep on staring at her, I remember the first time I see her. Who's that? Baling ko kay Uncle Benjamin. Nasa Frago Company kami para sa board meeting. Attorney Megan Lim, personal law ni Mr. John Paul Forenza. Paliwanag niya. I fell in love with her. So in love that I'm aching to have her. Until I've had her. When I surrender myself to pay for my sin. Nagkahiwalay kami ng matagal na panahon. And we met again because we're meant to each other. But many things happen in my life that are not foreseen. Nang malaman kong ginagamit lang pala ako ni Uncle Benjamin para gumante sa mga Frago at Fioranza dahil sa tiningnan nilang offer niyang makipag-shareholder para tumayo ng designing department, binili kontratang inagaw ko sa mga Fioranza. But it's too late to repent my mistakes. Alana was a big threat for me too. She planned everything to destroy me. She made collapse the condominium I was building in London. She cooperated too to burn my palace. I lost everything. Hanggang dito sa Pilipinas, hindi niya ako tinatantanan. When my son called me crying because he misses me, I hurried immediately back to Hacienda. Alessandro to see my son. But in our way, we've been ambushed. Alana did great with Gilbert Dangerous Man. Hindi ko kailanman sinabi kay Megan ang nangyari sa amin ni Arthur, but I defeated death to be with her and to our son. Ganoon katibay ang pag-ibig ko sa kanya. Kaya kong talunin ang kamatayan, makapiling ko lang sila ng anak ko at magiging anak pa namin. And now that my wife lying beside me, loving me, makes me happy, every day was already enough. I don't want to ask for more. Sagot na nasa katabi ko, sapat na siya, palaging kasama mga anak namin. Bumuntong hininga ako, dinampian ko ng halik ang noon niya sa bayakap sa kanya. She's still peacefully sleeping beside me. I closed my eyes and forced myself to sleep. Megan's POV. 1 year and 8 months later. Naglalakad-lakad kami palibot sa hacienda. Kalong ni Marcos ang bunso naming si Austin. He's now 9 months old. Nasa unahan namin sina Arthur at Tia. Nakapagitna. Sa kanila si Aldrin. Hawak ni Arthur sa kabilang kamay at sa kanan naman si Tia. Nakangiti ko silang pinagmamasdan. Ang romantiko ng couple na to. Age doesn't matter. Matyaga siya naghihintay si Tatiana at Sofia hanggang sa makapagtapos. 1 taon na nga lang matatapos na siya. Teacher ang kinuha niyang kurso dahil balak daw niyang magturo dito sa hacienda. I love that idea. I supported her like her older sister. Bukod sa taglay niyang ganda, she is lovely and kind. Kaya nabihag ang puso ni Arthur. I smirked and gave a little smirk. Huminto si Marcos sa paglalakad. Napatingin ako sa kanya. Honey, bakit? Kumunot ang noon niya. Ano nakakatawa? Oh, napansin pala niya yun. Ngilitian ko siya at inabot ang pisngi sa bunso namin. Well, masaya lamang ako. I love you, my Austin. I smooched my Ron's rosy cheek. He giggled. Pinagpagpang kamay sa balikat ang daddy niya. Tumingked ako para maabot ang labi ni Marcos. I sweetly kissed him. I love you, honey. I smiled and used my thumb to white his wetty lips. Nabasahin dahil sa diin ng halik ko. Inabot niya ng isang kamay ang ilong ko at maingat na iyong piningot. I love you too, baby, and our sons. Tumingin pa siya sa unahan namin kung saan si Aldrin. Teka, honey, nasan si Ronald? Ngayon ko pa naalala na kaninang umaga ko pa siya hindi nakikita. Ngumiti siya sa akin. I think, buburahin na yata ng kaibigan mong doktora. Nakangisi pa rin ito. Sabay haplos sa buhok ni Austin na ngayon nakatingala na sa kanya. Ronald is a good man and Amelia seems to like him too. I'm glad that Marco's sidekick man found a true love here in Antipolo. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Malapit na nga rin kami sa mansyon. By next year, makakalipat na kami sa bago naming bahay na pinatayo ni Marcos.
We're excited to move there. Malapit lang dito, Kuya Franco, sell our properties in Mindanao and brought land here in Antipolo. Pero sa ngayon nasa mansyon na sila naninirahan habang di pa nasettle ang adjustment nila sa bahay. At si Kuya Marco naman, padalaw-dalaw lang dito dahil nasa Tagaytay lang naman sila. Naging makulay ang buhay ni Papa dahil sasama-sama kami. Humawak ako sa braso ni Marcos at tuminto sa paglalakad. Binalingan niya ako. Honey, kailan tayo dadalaw kina John at Diana? Diana keep asking me to visit them. Di na siya nakakapunta dito dahil hindi pinapayagan ng kaibigan ko na magbiyahe dahil kabuwanan na niya ngayon. Next week, he excitedly said. Tumingala ako sa kanya. May pawis siya sa noo. Mag-aalas 9 na kaya medyo masakit na rin ang sikat ng araw. Alas nasa gate na rin kami ng mansyon ni Papa. Pinunasan kong noo niya gamit ang bimpong hawak niya. Pero napako ang mga mata ko sa mapupulan niyang labi. Tumingked ako at tinampian naman iyon ng halik. I cannot stop myself not to kiss him. Nang bumitaw ako sa labi niya, ay ginamit niya ang isang kamay para hapitin ako sa bewang habang kalong niya sa kabilang bunso namin. Napasinghap ako. He kissed me. Mas madiin at nangaakit na halik. Tumagal ang halikan namin na para bang wala na kaming pakialam sa makakakita. Mommy! Daddy! It was Aldrin's voice. Gusto ko bumitaw sa halikang naganap. Pagtingin ko sa harap, pagkasalubong ng kilin ng panganay namin. Samantalang sina Tia at Arthur ay pareho pa nakangisi. Nagkatinginan pa sila. Para akong tinupok ng apoy sa mukha. Bigla ako nahiya. Napatingin ako kay Austin na malakas itong humagikhik habang nakatingin sa kuya niya. Para bang naiintindihan ng kapatid. Napasulap ako kay Marcos. Kalmado siyang nakangisi sa kuya niya. Para bang naiintindihan ng kapatid. Napasulap ako kay Marcos. Stop kissing. Come on, Mommy, Daddy, I'm tired. Pinagsalig ko pang kamay sa dibdib bago tumalikod sa amin at muling hawak sa kamay ni Arthur at Tia. I heard Arthur laugh. Nang bumaling ako kay Marcos, he barked a laughter while looking at his son. Inirapan ko siya tilampasan para maglakad papasok sa loob. Baby, nakangiti niyang tawag sa akin. Nilingon ko sila. He mouthed, kiss in me. Napangiti ako. I mouthed back, I love you. Minahal niya ako at kapalit nun ay ang parusa. Siya ang buhay ko, ang pumuno ng lahat ng kulang sa akin. Loving him is the greatest that happened in my life. Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Marcos at Megan. Sana po samahan ninyo ako sa panibagong kwento na ibabahagi ko sa inyo. Muli po, ito po ang Pinoy Love Stories. Lubos na nagpapasalamat sa inyo. God bless!